katropa. Today is January 9, 2026. Another day, another life, another coffee break. Ito yung almusal ko. Kape. Good morning sa mga followers at hindi followers. Pagmamahal ng Diyos ay nasa inyo lahat. Ang binibigay ko sa inyo ay hindi material bagay, hindi pera, ay mga wisdom na hindi mabibili ng pera. Yan ang nabibigay ko sa inyo. Tayo, humahanga tayo sa mga taong mayaman. Mga taong mayaman, pinagpala yan kasi binigyan sila ng pagkakataon ng Diyos na mamuhay na maganda. Hindi tayo naiinggit sa mga mayaman, bagkus ay hinahangaan natin yan. Gagawin natin yan silang instrumento na magsikap. Kasi maganda ang buhay ng maluwag sa buhay ng material at sa pira. Isipin mo na lang kung nakasakay ka sa luxury car, compare mo sa naglalakad. Isipin mo na lang kung kakape ako, halimbawa nito, yung kape ko 3 piso. Coffee stick na Nescafe coffee stick, at nagkakape ako sa Starbucks. Napakaswerte ng mga taong binayayaan ng pera at kayamanan sa mundo. Napakaswerte nila yan. Kaya kung kayo, anong binigay ng Diyos sa inyo, pasalamatan nyo yan. Kasi blessing yan galing sa Diyos. Basta yung pera, hindi nyo ninakaw. Pinaghirapan nyo. Ang lihim na kaalam dyan ay ganito. Makinig kayo. Gaano ka mang kayaman, gaano ka mang katanyag, gaano ka mang kasikat, lahat tayo mamamatay. Yan ang ano dyan. Ang buhay temporaryo. Isipin nyo yan. Hindi madudugtungan ng pera ang buhay ng tao. Hindi mo mabibili na tumagal ka ng 100 years, 200 years. Nagkakasakit ng tao, namamatay. Bakit kanyo ginawa ng Diyos yan? Para yung tao hindi pumantay ng Diyos, kasi pag wala nang kamatayan, pantay na ng Diyos. Lalaban na yan sa Diyos. Ginawa ng Diyos yan. Parang testing ground yung earth, yung mundo. Lahat ng masama, hindi niya bibigyan ng everlasting life. Hindi ka pa nakapagsalita, alam na ng Diyos yung laman ng iyong puso. Sa puso tumitingin ng Diyos, hindi sa utak. Kasi yung utak, marunong yan maglanse. Marunong yan magpakunwari. Ang utak ng tao, marunong yan magtuso yan. Sa English yan, cunning. Cunning, C-U-N-N-I-N-G, cunning. Sabihin, gagamitin niya yung utak niya makapaglamang sa kapwa. Ganyan ang dahilan bakit yung Diyos ay tumitingin sa puso, hindi sa utak ng tao. Pangalawa, pahalagahan nyo yan. Kasi yung kaligtasan ng kaluluwa hindi nabibili ng material na bagay o pera. Ito, hindi tayo naiinggit sa mga may pera, bagkus humahanga pa nga tayo .
Lalo kung sila ay tumutulong, nagsishare ng blessing sa kanila. Saludo tayo dyan. Ang sikretong kaalaman dyan ay ganito. Pangalawa dyan, yung lahat ng bagay mabibili mo. Hindi mayaman ka. Kung hindi man lahat, halos lahat mabibili mo. Pagkain, damit, sasakyan, bahay, edukasyon. Hindi mo mabibili dyan yung everlasting life. Pangalawa, pag hindi mo mabili yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, doon mo malalaman na hindi ka pala super rich. Mahirap ka pala sa mata ng Diyos. Ano yung mga bagay na yan na hindi mabibili ng pera? Tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal. Hindi nabibili ng pera yan. Yung peking pagmamahal, saka mga libog, sex, nabibili yan. Maraming babaeng bayaran nabibili ng pera yan. Kung nagmahal ka dahil sa material na bagay o pera, ay hindi pag-ibig ang tawag dyan. Partnership yan. Korporasyon. Gamitan. Relasyong kwarta-kwarta ang tawag dyan. Kaya marami dyan nasisirang kamag-anak, pamilya at saka kaibigan sa relasyong kwarta-kwarta. Yan yung hindi nabibili ng pera. Dati frustrated ako dyan. Ngayon na-appreciate ko yan na how lucky I am. Napakaswerte ko na ano ko yan, na lalaman at hindi tayo na nabihag ng relasyong kwarta. Relasyon natin ito, relasyon ng gugma. Yan, relasyon ng tunay na pagmamahal, hindi nabibili ng pera yan. Pangatlo, kasi yung una, everlasting life, hindi nabibili ng pera. Tunay na pagmamahal, hindi nabibili ng pera. Pangatlo, yung respeto. Yung tao takot lang sa'yo, pagkaharap ka, yes ng yes yan, tsaka nakangiti. Kasi, kunwari, respected ka kasi takot sa'yo May katungkulan ka, may pera ka pwede mo sila ipapatay. Pero pag nakatalikod ka yan, minumura ka, dinuduraan yung ano mo, yung pagkatao mo. Respect, hindi nabibili ng pera yan. Yan ang mga, yung tunay na kaibigan, hindi nabibili ng pera yan. Pagmamahal, respeto. Kahit kalusugan, hindi nabibili ng pera. Marami kang pera, may cancer of the breast ka, may taning ang buhay mo, hindi nabibili ng pera yan, ang kalusugan. Umabot ka lang ng 50 to 60 years. Samantala, yung iba kumakain lang ng tuyo-tuyo. Mga damo-damo, umabot ng 100 years, 110 pa nga iba yun ang hindi nabibili ng pera, yung long life. Yung blessing ng Diyos yan, yung mga blessing ng Diyos hindi nabibira. Tandaan nyo, isa lang ang ibig sabihin nito. Pag binayayaan ka ng Diyos ng pera o material na bagay, gamitin mo ito sa kabutihan. Yan. Tumulong ka, mag-share ka. Kahit kumuha ka lang dyan ng 5% sa milyon-milyon mong income, o 10%, hindi ka malulugi. Pumunta ka ng ospital, malalaman mo na yung dapat tulungan doon kasi marami doon umiiyak na mamamatay, walang pangpagamot. Bilhin mo yung mga gamot, ipa-x-ray mo, kita mo yan. Mag-ikot ka sa buong mundo o sa Pilipinas, dito lang sa barangay namin mag-ikot ka, mayroon nagugutom dyan, tumulong ka. Pero ang pagtulong minsan, mayroong mga tuso din na ginagamit yung kahirapan. Kunwari, mahirap para makakuha ng pabor at ng tulong. Pag-aralan mo din yan. Yan ang ano dyan. Sa akin, napakaliit ng nakukuha kong pensyon sa PNP. Nilulon ko pa yan, advance ko pa yan. Kasi kung hindi mag-advance,
Dali tayo dyan, hindi natin ma-renew yung mga papilis ng motor, papilis ng baril. O, sa anak ko yung motor, pero ako nagre-renew ng papilis, yung maintenance, gasolinan yan. Halos ako, hindi ako gumagamit ng motor, hinihiram ko lang yan. O, inuna ko yung sa anak ko. 2 motor yan na pundar ko noon, binigay ko sa 2 kong anak na lalaki. Ako naglalakad lang sa kalsada. Lalakad lang ako sa kalsada. Yan ang ano dyan. Unahin natin yung mga taong mahal natin. Oh. Tsaka sa mundo, hindi lahat kaibigan mo. Tandaan mo yan. Dapat manindigan ka kung ano yung liwanag at ano yung dilim. Oh. Pwedeng nasa gitna ka, pwedeng nasa liwanag ka, o pwedeng nasa dilim ka, pero hindi pwede na ang liwanag at dilim ay magsama. Ibig ko sabihin, pag may kaibigan ka, mayroon kang kaaway. Hindi pwede puro mo kaibigan lahat ng tao sa mundo. Hindi ibig sabihin na puro mo rin kaaway yung tao sa mundo. Sa akin, mas konti yung kaibigan ko. Yung totoong tao, konti ang kaibigan. Kasi mataas ang level yan ng ugali at wisdom. Oh, may nakukuha na naman kayo katropa, ha? Mahaba na yung ano ko, video. Oh, salamat sa pakikinig. God bless you.